Mga kagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Saan tayo naroon, anuman ang ating mga ginagawa. Una at higit sa lahat, ating ialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang ng ilang mga sandali, ating dalhin ang presensya ng Diyos. Sumasa atin ang pagpapala, ang biyaya, ang pag-ibig at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, na bubuhay at naghahari, iisang Diyos, magpas sa walang hanggan. Mga kagabay, minsan sa isang talk sa isang charismatic movement, isang charismatic seminar, alam mo yung charismatic, yung isang hakbang ng pagbabago. Halimbawa, kinikilala natin ang ating mga pagkakasala, malayo tayo sa Diyos, pagpapasok tayo sa Life in the Spirit Seminar. Saan tatanggapin natin ang tulong, ang ayuda ng Espiritu Santo upang mabigyan tayo ng pagbabago sa ating buhay, lalo-lalo na sa ating buhay espiritual. Minsan, isang pari, nagiging tagapagsalita sa seminar na tayo ay napasama na ating dinaluhan. May ilang taon na nakaraan. Noon, nais nating magbabago. Ang pagbabago hindi lang naman ng pagbabago ng masama. Ang pagbabago, halimbawa, mabait ka ngayon, lalo kang magiging mabait sa iyong pagbabago. Hindi yung nagbago ka dahil masama ka, nagbago ka dahil nagkakasala ka. Maaari ka rin magbago kahit na nakagawa ka ng kabutihan. Halimbawa, nakagawa ka ng kabutihan, lalo mong pag-ibayuhin na magiging migit na mabuti ka sa kapwa at sa Diyos. O gano'n ang pagbabago. Ngayon, nagkwento ng pari na yan ang tungkol sa isang mag-asawa. Hindi naman sila mayaman. Tama-tama lang, supisinte lang ang kanilang pamumuhay. Silang isang anak. Itong mag-asawa nito, magkasalungat ang pag-uugali. Ang lalaki ay napakabait, napakadaling mapagbigay, matulungin. Si Mrs., hindi naman natin masasabing si Mrs. ay masama, hindi mabuti. Meron siyang minsan nga magkahipitan, lalo-lalo na sa pagbibigay ng tulong. Lalo-lalo na pagdating sa pera. Kaya itong sila lalaki, ayaw nilang magtatalo sila. Dahil sa ito ay likas na matulungin. Ang nangyayari, itong lalaki gumawa ng paraan upang makatulong siya na hindi mababawasan ang kanilang pangangailangan. At na para siyang tulong na maliit lamang na tulong. Ngunit sa mga nangangailangan talaga. So isang araw, ang lalaki nito, si Mr. pumasok sa kanyang opisina. Habang siya ay nasa kanyang opisina, biglang may tumawag na may nasunog sa kanilang lugar. Kaya nakaranta si Mr. sa description. Sapagkat nakikita niya doon sa sinabi sa tumawag sa kanya na ang kanilang mismong bahay ang nasusunog, kung ang pagbatayan ay ang pinanggalingan, ang pinagmulan na hindi pa talaga alam. Kaya agad-agad siyang iniwan niya ang kanyang nagpaalam siya sa kanyang boss at tumakbo na sa kanilang bahay na hindi naman medyo hindi naman malayo, madaling marating. Nang dumating siya, yan nga, bahay na nila ang nasunog. At labis siyang nalungkot sapagkat hindi nakita ang kanyang misis, hindi nakita ang kanyang mga anak. Kaya nalilito siya, napataranta siya. Ngayon, nang nagkaroon na ng medyo kaunting kaayusan, pinuntasan ng isa sa kanyang kapitbahay
na malimit na matulungan. At sinabi sa kanya, Brad, wag ka na masyadong, nandyan si Mrs. na medyo natakot lamang, nasa bahay kasama ang anak niyo. At walang anumang na sisira o nasusunog sa mga kagamitan niyo. Kaya lamang talagang kailangan natin ang bagong bahay mo. Ngunit, nakahanda na kami upang kayo ay tulungan. Sa sinabi ng kanyang kapitbahay, medyo gumaan-gaan ang kanyang pakiramdam. Kaya pinunta nila yung bahay saan doon tumuloy ang kanyang may bahay, ang kanyang anak. At doon naratnan niya ang kanyang asawa. Nakangiti, parang walang nangyari. So sa madaling salita, napag-alaman niya na nakalimutan ng kanyang misis na may ginawa sa kanyang tanggapan, ay sa kusina. At ang umagang yun, nakagalitan ni misis ang kanilang katulong, ang kanilang kasambahan, at ito ay binagis. Ngayon, sasama lang siguro sa gulong yan, nakakalimutan, sumabog yung kanilang stove o kanilang nilulutuan at nagkaroon nga ng sunog. Ngunit, ang sabi ni Mrs. na talaga kinato ni Mr. Ang sinabi ng Mrs. na sweetheart, napakabuti pala ng magiging mabait, napakaganda pala na magiging matulungin. Sapagkat dahil sa kabaitan niya ng lalaki, ay tinulungan ang kanyang mag-ina, inakot ang kanilang mga gamit, tumulong sa mga bumbero upang patayin ng hapon. Ika nga, nawala man sila ng bahay, ang nagiging kapalit ay ang pagiging matulungin, pagiging marunong magkikisama, nakikahalubilo sa mga mahirap na mga kapitbahay, si Mrs. At dito, sabi nga ni Mr. yun ang natatanging kayamanan na kanyang nakagamit sa kanyang buhay. Ang pagbabago ng kanyang Mrs. Kaya, mga kagabay, lagi natin tandaan, mayroon man tayo o wala, mahirap man tayo o mayaman, mahina man tayo o malakas. Kung tayo ay gagawa ng kabutihan, kung nangingibabaw sa ating pagkatao ang pagiging mabuti, ang nagangganti parang at tatanggapin mula sa Diyos ay umaapaw, subjective yun. Asahan natin yan. Maaring hindi sa ngayon, hindi agad-agad, pero may pagkakataon na ipapakita ng Diyos kung ano ang gantimpala ng kabutihan, kung ano ang mga biyaya makukuha natin sa pagiging mabuti, sa pagiging matulungin. Nagsasalita tayo dito, hindi dahil sa tayo ay maraming nagawang malaki. Nakakatulong tayo, ngunit mga simpleng kabutihan. Hindi tayo nakakapag-abuloy ng libo-libo o daan-daan. Minsan nga, makakatulong tayo sa isang halimbawa, isang sumasakay, kasama natin sumasakay na wala palang dalang pera, nakalimutan yung wallet sa bahay. Minsan, sinasagot natin 30 pesos o 10 piso. Parang napakalaki na. Napakalaking kabayaran ang makukuha natin. Maraming paraan ng Diyos. Lagi nating tandaan, hindi natutulog ang Diyos. Hindi pabayaan Diyos. Nakita ang lahat, kabutihan at kasamaan. Alam ang lahat ng Diyos. Kaya siya ang lagi natin dapat magiging ating gabayan.